Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits
Ngayon, kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan dito sa programang Lunas kung saan kapartner po natin ang MX3 Natural Supplements. Pinag-uusapan natin ang anxiety. Kasama natin si Dr. Edwin Bien. So sa ilang episodes, pinag-usapan natin, Doc, depression, di ba? So ibig sabihin magkaiba ito. Kaya nga magkaiba ang pwedeng yung causes or yung warning signs. May mga differences, Doc, di ba? So kanina, yung possible causes o possible cause ng anxiety, pwedeng hereditary or genetics. Hindi naman absolute yun, Doc, na namana mo kasi siya. Opo. Tapos nabanggit ko kanina, pwedeng chemical imbalance. Okay. Pero bukod sa pwedeng mamana, pwede ring chemical imbalance. Yung pangatlo, pwede palang mailipat itong anxiety sa ibang tao. Parang nahahawa ba, Doc? Ganun ba yun? Halimbawa, tulad ng misis ko, sisigawan ako, puro ka lang trabaho, hindi mo man lang ako maipasyal. Ako yung nagkaka-anxiety. Hindi mo na ako dinidate. Hindi mo ako dinidate. Tapos, nagka-anxiety ka na rin. Oo, pupunta sa isang restaurant, order ng pinakamahal. Lobster, ganyan. Yung pangalawang anxiety. Oo, dagdag anxiety sa babayaran mo. Pero Doc, kasi normally, hindi naman natin tinitreat yan as something na nakakahawa. Pero marami taong naniniwala na doon sa, alam mo, nakaka-bad vibes ka. Yung, di ba yung sa workmates, di ba? Parang aga-aga, bad vibes ka sa akin. Nakakasira ka ng araw. Parang ganun. Yung mga boss na sinabi, I need this yesterday. Yesterday ko dyan. O yun. That could be part of trauma. No, hindi naman kailangan ang trauma yung gera kagad no. Trauma could be physical trauma, pwede ring emotional trauma, psychological trauma. Dama yan. Lalo na kung yung trauma nagsimula nung kabataan pa, nung maliliit. Kaya yung mga psychiatrists and psychologists, they always ask, kumusta relasyon mo sa nanay mo, sa tatay mo? Minsan may hidden trauma tayo Alam mo, Doc, sa tatay at sa nanay. Ngayon nga, usong-uso yan, lalo na yung mga Gen Z at millennial na. Ibig sabihin, mga adult na sa panahon ngayon. May mga post sa social media na healing my inner child. Mga ganun, Doc. Wow! Ang lalim na mag-isip ng mga Gen Z ngayon Kasi Doc, halimbawa sila ay may binili na something. Siguro adult ka na bili ka ng laruan na siguro hindi mo yan nabili nung kabataan mo or pangarap mo talaga yan o kaya pumunta ka sa isang lugar na talagang pinag-ipunan mo, nagbakasyon ka kasi part daw yon ng healing your inner child, Doc. Wow! Ang lalim, no? Ang lalalim nila. Alam mo, I'm actually talking a little bit about my childhood here. Yung napapalo ako ng tatay ko, napipingot ako ng nanay ko, yung pamalo sa akin pa naman sintron. Baliwala, parang physical na palo ako. Okay. Pero nung isang tito ko, kinulong ba naman ako sa cabinet? Okay. Hanggang ngayon, dala ko. Mayroon akong takot ng enclosed space. Trauma yun. Anxiety yun. Okay. Iba kasi yung style nung panahon na yun, Doc, na parang kung ngayon mo din tatanungin yung mga adult nung panahon dati, part kasi yun ng discipline style noon. Yung pagpalo. Wag lang yung sobrang wag lang yung sobrang sakit. At saka wag yung parting may bakel. Oo. Ngayon kasi, Doc, talagang bawal na yung ganun Minsan nga, ang bawal mamalo. Na sa Amerika, makukulong ka pa niyan Diba? Pwede ka nga daw isumbong ng kapitbahay mo pag nakitang pinapalo mo yung anak mo, diba? Oo Okay. Yun. Well, yan ay part as cause ng anxiety. Okay. Conflict. Okay. Yes, conflict. Yung iba, bukod dun sa conflict na sinasabi mo, Doc, yung nangyari nga nung kabataan, alam mo, Doc, may mga naririnig ako na babalitaan din na sexually abused kasi sila nung bata. Alam mo, ang sexually abused, hindi kailangang mayroong actual na physical talik Minsan yung mga nahawakan ka lang inappropriately sa private organ, bit-bit ng bata yun. Oo. Kaya di ba pinapayuhan nga yung mga batang babae, wag basta kakandong ng kung sino-sino, lalo na sa mga lalaki kahit relative ninyo. Because baka may mga inappropriate na paghawak sa kanila.
or inappropriate looks. 'Di ba? Yung pagtingin sa hindi ka naman hinawakan, hindi ka naman, 'di ba, sinabihan ng kung ano, pero yung malicious yung pagtingin sa tas bata ka, Doc. Tapos teacher mo. Ay, nasa balita yung mga yan, di ba? Oo. Ang daming ganyan. Oo, teacher mo Nakaka-trauma. pa. Trauma yun. Oo. Okay, so pwedeng cause yun. Isa pa, Doc, yung stress o yung prolonged stress. Actually, no? Maraming ganyan ngayon. Ang stress, emotional stress, pero nakikita ko ang daming may mga financial stress sa ngayon. Mabigat na nga naman talaga ang pinagdaraanan kasi yung gastusin. Tapos, kaya lumalaki ang gastusin, nagkakaroon sila ng mga lifestyle changes na hindi naman kaya nung kanilang kinikita. Nangyayari yan sa society natin. Okay. Or yung iba, Doc, halimbawa, dahil nga sa siguro financial challenges, global naman ito, hindi lang sa Pilipinas nangyayari. Siguro yung mga kabataan na simula na nag-aaral siya private school. Tapos all of a sudden, kailangan silang ilipat sa public school, Doc. Totoo yan. Totoo yan. Well, what can we do, no? Marami kong kakilala rin ganyan eh. Naka-private nung kinder, nung elementary, nag-public. Tapos public na all the way. Pero alam niyo po, sa mga nakikinig sa atin, hindi naman ibig sabihin porke public mas mababa ang kalidad ng edukasyon na makukuha ng anak niyo. Kumbaga, ang nangyayari daw sa kanila, Doc, yung parang medyo naku-culture shock dahil siguro yung pinanggalingan, karamihan kasi sa mga private schools, Doc, limitado yan per classroom. 20 lang sila. Tama. 15 lang sila per classroom. Pag lumipat ka sa public, 60 kayo, Doc. Or 60 kami. 60 kami. Oo. At saka, Doc, di ba, lalo na sa panahon ngayon, shifting na raw ang per grade level kasi hindi na kayang i-accommodate ng classrooms. So, kung dati ang pasok nyo sa school 7 to 2, yung mga ganun, Doc, no? 7 o'clock ng umaga hanggang 2. Yung shift na napunta pa naman sa'yo nung nag-public ka, 6 a.m. hanggang 12 noon. Kasi may papasok ng 1:00 hanggang 6:00 ng hapon. Parang ganun ata, Doc. So, doon pa lang totoo yan. doon pa lang masyashock na yung culture shock ka na agad doon, Doc. May mga bata, 4:30 kailangan gisingin na. Kasi 5 o'clock, sasakay na sila. Dahil ang layo-layo ng babiyahiin para umabot ng 6 o'clock ng flag ceremony. Totoo, Doc. So, hindi naman 6 o'clock. 6 o'clock ka nasa eskwelahan. So, mas maaga pa yun, Doc, no? Anong oras kaya ang gising? Oo, yan. Those are experiences of childhood, no? Kailangan talaga yung mga anak natin bibigyan natin ng resilience, no? Oo. Tatapangan ng dibdib. Tama. Sa pagbabalik natin, siguro, Doc, maganda pag-usapan din natin. Ano ba yung nangyayari sa loob mismo ng brain natin kapag nagkakaroon ng anxiety? Yan ba ay may graphic changes kapag tinignan sa ano bang laboratory test, Doc, na ginagawa para maskaan yung brain? Yan ang pag-uusapan natin kung anong mga physical changes na nangyayari sa brain ng tao, sa utak ng tao kapag po tayo nag-undergo o nakakaranas ng anxiety. Kasama po natin si Dr. Edwin Bien dito sa programang Lunas. Pinag-uusapan natin ang anxiety. Kung may tanong po kayo, PM nyo kami, i-message nyo po kami ni Doc. Si Doc Dr. Edwin A. Bien sa Messenger. Ako naman po, Cheska San Diego Bobadilla. Pwede rin kayong mag-PM sa MX3 Natural Supplements sa Facebook page. Pwede rin kayong mag-text. Ang number natin, Doc? 0918-8888-693. Sige po, babalik tayo sa ating talakayan. Kapartner natin ang MX3 Natural Supplements. Si Dr. Edwin Bien ang ating medical doctor at babalikan natin ang talakayan matapos lamang po ang ilang paalala. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNBS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawal Yan. Filipino, dito lang sa Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Hilton. Amoy nakaka-joyful! Lunas. Balik tayo sa ating talakayan, ikatlong bahagi ng discussion natin tungkol sa anxiety. Kasama po ninyo Cheska San Diego, Bobadile, and Dr. Edwin Bien, kapartner natin sa ating talakayan, ang MX3 Natural Supplements. Mamaya pag-uusapan natin, para saan yung MX3? Yan ba ay nakakatulong sa sa may anxiety? Gamot ba yan sa may anxiety? Mamaya pag-uusapan natin yan ha. At pag-uusapan natin, may mga gamot ba talaga? O may mga intervention na pagbigay solusyon sa mga nakakaranas ng anxiety. Pero Dok, tingnan muna natin kung ano ang itsura ng utak o brain ng isang pasyente na nakakaranas ng anxiety versus normal. May changes pa talaga yon visually, Dok? Actually, meron. Kanina sinabi mo, may mga magagawa ba tayo? Mga pwedeng itulong sa may anxiety. Pero kapag nakita po ng isang doktor, dahil dinala nyo na sa doktor ang inyong anak, kahit kayo mismo nagpunta sa doktor, noong araw ang ginagawa namin, ECG lang para mat-check ang puso kung napakabilis ng tibok, kukunan ng dugo para malaman kung may mataas sa kanya gaya ng asukal, thyroid hormone, etc. Pero sa makabagong paraan, nakita nila pwede palang ipascan ang utak, PET scan kung tawagin. Iba ba yan sa CT scan, Doc? Mas advanced ang PET scan. Okay. Iba ang CT scan. Iba rin ang MRI. Ang PET scan, nakikita in color. Yung pong mismong i-scan. At nakita po nila. Yung normal na utak, mas konti ang glow. Yung nag-glowing na part of the brain. Okay. Samantalang, yung may anxiety na tao, ang dami. Kumbaga, yung utak niya, sangkatutak ang electric bulb, yung kumikinang na parte, meaning sobra yung electrical stimulation o activity sa utak. Active na active yung utak mo. Active, sobra ang kuryente na tumatakbo, kaya nag-glow yan on screen. Okay. Ang activity ng utak, okay naman kung gumagana ang utak natin, pero yung sobra, yan na yung, kumbaga, hindi na kaya ng iyong physical, yun ng iyong physiology, parang ganun, Doc? Tama po. Kasi alam nyo ang utak, meron tayong nahahating mga parte ng utak, And I sent that doon sa ating picture na The Anxious Brain. Meron tayong tinatawag na prefrontal cortex. Okay. Meron tayong anterior cingulate cortex at saka amygdala. Okay. Paumanhin na po doon sa mga masyadong technical. Nag-nosebleed sila, Doc, ang ibig kong sabihin dito, may parte ng utak natin na hindi pang-isip, kundi pang damdamin. Kaya pala sinasabi nila, Doc, na ang totoong pagmamahal, nararamdaman daw yan sa isip talaga, hindi daw sa puso. May mga ganun daw. Tama. Oo. Alam niyo yung utak natin, may dalawa utak natin, kaliwat kanan, May parte po dyan na ang purpose ay makapag-isip ka ng mathematics, makapagkwenta ka ng pera. Pero doon sa inner part of the brain, nandun yung damdamin. Damdamin ng na-hurt ka, galit ka, nervyos ka, nandun yun sa mga binanggit ko kanina. Okay. Kaya yung iba, yung mga composer daw ng kanta at ng tula, naisusulat daw nila yan dahil yung part ng brain na yon ang gumagana, Doc? Ay, mga artists, yung mga nagpe-paint. Alam mo, mga yan, stimulated ang kanilang damdamin. Sculptor. Yan, mga singer. Yan. Oo. So, okay. So, may part ng brain natin na responsible for emotions, Doc. That's correct. At konektado yung brain na yan sa bituka. Sabi, Okay. Magtataka yung iba. Okay. Alam niyo ba, meron tayong tinatawag na brain-gut axis? Brain-gut axis, okay? Isipin mo to, Chess. Kapag ang tao ninenervyos, nangangasiman tiyan. Ay, totoo yan. May susunod yan. Nadudumi siya. Bakit nga ganun, Doc, no? Oo, yung mga tao may anxiety, may nasa toilet, nadudumi. Oo. Kasi minsan nararamdaman din natin, halimbawa, may thesis defense ka, o kaya may client presentation ka, o ikaw magsasalita sa harapan, ninenervyos ka na, parang meron ka daw butterflies in the stomach, sabi nila, no? Yung parang bumabaliktad ang tiyan mo. Maya-maya parang either ihi ka ng ihi o nadudumi ka, hindi mo maipaliwanag ang nararamdaman mo. O kaya naduduwal ka.
Oo, Doc. So, diba? talagang konektado pala to. Mayroon. Because our stomach, our gut, intestines, large intestine, small, is connected directly to the brain. Meron silang axis na kung tawagin. Okay. So, Yun. ito Kaya- ay may possibility talaga, Doc. Kaya, kung may connection ng utak doon sa ating bituka, yung kinakain pala natin, may connection din. Para tayo mag-cause ng anxiety. Okay. Yung iba nga, Doc, hindi makakain kapag may anxiety. Oo. O yung iba, baliktad, kain ng kain. Ayun naman, Doc. Ang tanong, Oo. ano ang mga kinakain mo kapag nagsistress eating ka? Yon. Alam mo, comfort food ang tawag doon. Pero may mga Correct. pagkain dapat nating iwasan kapag tayo ay may sintomas ng anxiety. Okay, isa-isahin natin to, Doc, ha? Juice, fruit juice. Peke yan. Ha? Yung palang sinasabing mga fruit juice na mga naka-tetra pack, ay kakaunti lang ang tunay na juice doon. Hindi na karamihan siya. puro karamihan doon patamis, patsaka pa flavor. Oo. Yan. Kasama iwas na rin tayo ang doon. soda, Doc. Ay, syempre. Dahil yung acid naman po noon. Yung mga Eto. candy, kasama ba sa Ah. candy at tsokolate? Kasama ba yan, Doc? Yung tamis kasi nito, magkukos ito ng crash, no? Insulin crash. Pero bakit pag malungkot ka, yan nga ang pinupuntahan mo, Doc? Parang talagang uubusin mo daw yung isang bar ng tsokolate kasi nasa-stress ka. Kasi temporarily, aakyat yung sugar mo, magiging hyperglycemic ka. Ang problema, pagising mo sa umaga, Ayun na. feeling down ka kasi naubos na yung kinain mo. Parang nag-sugar crash. Yun yung sinasabi Oo, nila, no? sugar crash ka. O kaya sila ay magkakape, Doc, kasi yung caffeine, pampa-boost daw ng kanilang, parang it gives them energy or parang ma-uplift naman sila. Totoo ba yun, Doc? Mabuti sana kung kape iniinom nila. Nakikita ko yung iba, energy drink. Kasi may caffeine din yun. Super taas. Mas mataas pa sa isang tasa ng regular na 3-in-1 coffee. Okay. So, no pala ito, Doc. Ay, wag yun. Wag po yun. Delikado sa puso nyo yun. Okay. Processed foods o yung mga comfort food, junk food, di ba sabi nga ni Doc? Ay, yung yung pampakulay na kulay pula at saka kulay dilaw. Di ba pag magsisini ka, bibili kang popcorn tapos may dilaw doon na nilalagay doon sa popcorn nyo? Oo. Naku, irritant lahat sa brain po yun. Oo. Yan yung mga tinatawag na mga food additives, mga preservatives, Opo. sugar alternatives, yan yun, Doc. Ay, isa pa rin yun. Alam mo, nagawa yan doon sa mga nagtitinda sa kalsada noong kanilang sago at gulaman. Hindi asukal lang nilalagay nila magic sugar. Ayun nga sabi, bakit mukhang tubig lang pero parang may lasa? Tuntua Oo, ka magic naman, sugar. di ba? Ang tamis nun. Sobrang Oo. tamis nun. Iwas po tayo doon. Oo. White bread or Hala. bread talaga. Hala. Or carbs. Alam mo, pinag-aralan ko rin to Dahil may mga taong mahilig sa bread. Bakit na mga Italian mahilig sa bread tsaka mga French? Healthy If we're naman going to sila. choose a bread, yung iba sinasabi, pandesal, Okay. wheat bread, rye bread, brown bread. Nakita nila na ang isa sa magandang choice, sourdough. Yun nga. Nauuso yan ngayon, Doc, na parang pag kinain mo pala siya, meron talaga siyang aftertaste na parang medyo maasim siya. Maasim-asim. Sourdough, oo. O kasi nag-undergo siya ng fermentation. Kaya among all the breads, pinaka-less yung kanyang glycemic index. Oh, so okay din siya sa diabetic, Doc. Opo. But not so Sourdough much. bread. Not so much. Yung iba kapag na-anxiety or nasistress, natetensyon, naku, Doc, umiinom. Oo nga Baliktad, nagiging vicious cycle yon. Oo. Nagiging vicious cycle. So mag-iiwas po tayo doon. So ilan lang yan dun sa mga marami pa na dapat iwasang pagkain or inumin kapag tayo ay nagkaka-anxiety or kung tayo ay prone na magkaroon ng mga sintomas ng anxiety. Itutuloy natin, Dok, ang ating talakayan sa ating pagbabalik. Ano ang posible nilang gawin? Bukod dito sa mga prevention, di ba, na binanggit natin, prevention, may mga intervention ba talaga na makakatulong sa mga pasyenteng nagkakaroon ng anxiety or gamot na lang ba ang solusyon? Yan ang pag-uusapan natin. Kasama po natin si Dr. Edwin Bien, kapartner din natin ang MX3 Natural Supplements. Dito po yan sa programang Lunas. This time check is brought to you by Ang bango ng sampayan, tara na
Falcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balik. At malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas ang Bilis ng Oras, pero huling bahagi na pala ng ating talakayan, Dok. Marami pa tayong gustong i-explore, gustong maunawaan. So, kanina, yung mga bawal na pagkain o iwasan para hindi tayo magkaroon ng anxiety attack.
Doc, or episode. Ano naman yung mga makakatulong sa atin? Well, there are some, no? Bibilisan kong banggitin dahil hindi lahat naman available dito sa bansa natin. Well, salmon, available po yan. Dark chocolate, yung mga 70%, pwede yan. Okay. Pero wag naman masyado. May tsaa na kung tawagin ni chamomile tea. Isama na rin natin dyan mamaya ang pagtalakay doon sa MX3 na tsaa. Okay. Turmeric o ano yan, yung luyang dilaw. Maganda po yan. Pwedeng gawing tsaa din yan. Pwede rin. O pwedeng powder, tapos ay kakanawin sa tubig. Oo. Ano ba ang Tagalog ng curd? Oo nga, Dok, parang ano ba ito? Yung parang nag-coagulate na milk ba yan? Parang ganun? Yung parang Pwede, siyang yogurt, Dok? Yogurt. Siguro dahil fermented ito, makakatulong uli sa digestion natin. Pero dapat hindi yung matamis. Kasi may mga yogurt na talagang flavored pa. Commercial yun eh. Oo, commercialized yogurt yun eh. Alam nyo, ang hindi commercialized yogurt, kung hahanapin nyo po online, ang tawag doon, kefir. K-E-F-I-R. Kefir. O kaya yung Kefir, yan. Greek yogurt. Yan yung asim talaga. Greek yogurt. Okay, ngayon, doon tayo sa mga technique. Okay. Medical ito ha. Ang tawag ng mga doktor dito, Valsalva maneuver. Kapag ninenervyos kayo, Valsalva maneuver. Paano yan, Doc? Step 1, hawakan ang inyong ilong, pisilin ang butas ng inyong ilong. Close talaga. Close talaga. Tapos, hihinga ka sa bibig kasi sarado ilong mo eh. Okay. Inhale, exhale sa bibig. Ngayon, after mga nakailang hinga ka, isarado mo ang bibig mo ngayon, tapos puwersahin mo yung para kang umiire. Yung lolobo ngayon yung cheeks mo. Okay. Valsalva maneuver yun eh. Oo. Yan. Kapag mga 20 seconds mong ginawa yun, yung para kang umiire, hawak mo ilong mo, sarado, ang bibig mo nakasarado, pero umiiri ka, after 20 to 30 seconds, ilabas mo na sa bibig mo. Ha! Okay. Yan. I-release Tapos, mo yung tension, parang ganun, Doc. I-release mo yung tension. After 30 seconds, ulitin mo uli. Ha! Ha! Yon. Makasampung ulit ka niyan, mapupuna mo, marerelax ang puso mo. Oo. Dapat i-observe yata yung proper na seconds na counting, Doc. Kasi dun ka yata marerelax yung tamang bilang, Doc, no? Opo. Humarap ka sa relo mo na may seconds. Bilangin Yan. mo. Okay. So, tawag dyan ay Valsalva maneuver. Para maisalba ka. Yan, para matandaan nyo. Valsalva maneuver. Magandang gawin yan kapag nasa public place ka. Di ba? Pero kung nasa bahay ka, ang isang maganda na namang technique, kumuha ka ng paper bag, yung kulay brown na supot. Yon. Tapos, ilagay mo sa ilong at saka sa bibig mo, doon ka mag-inhale, exhale. Lolobo yung paper bag na yon. Hindi plastic ha, paper bag. 20 times. Ganun din. Inhale through the nose. Exhale through the mouth. 20 times. Doon sa paper bag. Yan. Makikita mo marerelax ka din. Pero yung ilong mo, Doc, nandun din sa loob ng paper bag. So, ibig sabihin, yung hininga mo, paano yung papasok ulit sa iyong sistema? Yes, kasi alam mo, yung carbon dioxide, nile-level mo, ini-stabilize mo. Kaya sinisinghot mo uli 20 times. Okay. Alam mo, bigyan kita ng example bakit gano'n ang gagawin mo. Tingnan mo yung mga may asthma o kaya yung mga ninenervyos. Kapag huminga, parang aso. Yun. So, ang nangyayari, hindi stabilize ang oxygen at carbon dioxide in their bloodstream. Oh, okay. So, kailangan din pala natin talaga ng carbon dioxide, Doc? In stable amount. Okay. Hindi naman maraming. Kailangan may balance pala sila sa katawan natin. Okay. Alam mo, may nakita sila ngayon bago emotional support animals. Oh, sa bagay ngayon, ano, medyo mas nare-recognize na natin yan, Doc, no? Yung mga pets. Meron ka ba yan? Yes, Doc. Ako may aso ako sa kanya ako nagkikwento ng mga nangyari sa mag-araw. Nakatingin naman, akala mo naunawaan niya, no? Oo. So, kung ano man ang pet nila, dogs, cats, or kung ano man ang gusto nyong gawing pet, emotional support ang makukuha mo dyan. Actually, pero hindi naman siguro lahat ng pet. Paano kung pet mo spider?
Baka ma-stress ako doon, Dok. Hindi ako ma-relax. Kaya nga. Aso, sige, pusa, o ano pa? O kaya loved one, pwede ba yun? Loved one? Ano, Person talaga, pwede ba yun? Ang iyong emotional outlet. Oo naman. Oo, yung loved one who's going to listen at hindi mag-judge sa iyo. Oo. O kaya, Dok, yung iba gusto nila sa stranger, yung hindi ka daw talaga i-judge. So may mga helpline naman dyan, Dok, via Messenger, phone call, Zoom. Di ba may mga ganun na ngayon, Dok? Alam mo, ang ating universal healthcare, I think, in a way, may mga pamamaraan na sila sa ngayon para makatulong. Naglagay yata sila ng ng emergency hotline sa mga tao na ganyan, may anxiety, depression o suicidal na pwede nilang tawagan, and they give advice for free. Ayun. Okay. Sa atin, Dok, ay kumbaga unti-unti na itong dinidiscuss at nagiging aware na nga yung ating mga kababayan. Pero ang pinaka-challenge yata, ang hirap kasing kumbaga parang humingi ng tulong or aminin na need ko ng tulong sa nararamdaman ko. Well, kaya may mga group, kung tawagin support group. No, ang alam ko may mga Alcoholic Anonymous, ibang grupo 'yan. Meron tinatawag na Gambling Anonymous, ibang grupo rin 'yan. Oo. May mga ganyan yung Anxiety and Depression Anonymous, no? Isang grupo that they meet a certain day, a certain time, walang pangalan involved para may privacy sila, pero sila nag-uusap ng kanilang nararamdaman. Tapos meron lang isa sa gitna, probably facilitator, guidance counselor, or psychologist para maganda, organisado yung usapan. Okay. Meron din mga nag-o-offer ng one-on-one session, Dok. Meron din mga psychologist kung tawagin. No? Maganda yun. Psychologist kasi is talk therapy. Pag-uusapan, hindi para husgahan ka. So, para maibuhos mo yung iyong nararamdaman. Dok, siguro pinaka-komportable at may lakas ng loob na makipag-usap minsan sa isang taong kilala na nila or napapakinggan nila, napapanood nila, yan man ay sinusundan nyo sa social media or sa TV or sa radyo. Pinakamahalaga yung step na you get in touch, Dok. Ala, kilala nyo na si Ate Cheska. Sige, hanapin nyo, tawagan nyo. I-refer ko kayo kay Doc. Pinasa rin pala, no? Pero Doc, pero totoo. Oo, referral, Doc, na kasi minsan meron tayong, halimbawa ako, kung magme-message kayo sa akin, ako ay magre-reply. Talaga magre-reply ako. Pero may mga pagkakataon, Doc, na syempre, yung beyond na sa iyong kayang sagutin, yung kanilang mga professional, tanong. So talagang assistance ililid mo sa professional assistance, Doc. Tama. Or sometimes, a spiritual assistance. 'Di ba? May mga ganun din, 'di ba? Pwedeng i-refer sa isang isang spiritual na tao. Pwede rin. Oo. Kasi minsan baka sa pa lang yung chance lang na makapagkwento siya ng nararamdaman niya, magkaroon lang siya ng outlet. Baka malaking tulong na, Doc, no, dun sa tao na yon na nakakaranas ng sintomas ng anxiety. Actually, no. So, ang ibig mong sabihin, halimbawa, 'di ba may mga cafe na isusulat mo yung pangalan mo doon, isinusulat yung pangalan mo doon sa Tumblr. Tapos tatawagin ka pag ready na. Pwede ka ba sa kanya magkwento? Kung hindi naman siya masyadong busy, pwede naman doon, no, yung barista. Nagtaka siya, no? Nagtaka siya, biglang binuhos mo yung damdamin mo sa Pero kanya. Pero alam mo, minsan talaga, Doc, may mga ganyang kwento eh. Meron na akong nag-guest doon sa aking podcast na hanapin niyo po yun sa YouTube at ang ganda ng sa podcast Spotify. mo. Oo. Changed by Faith, yung mga guest natin, Doc. May mga pagkakataon na siguro wala na silang malapitan. May isa ako naging guest doon na sabi niya, stranger talaga, parang kliyente nga niya, Doc, yung kinausap niya na, alam mo yun, nag-burst out yung emosyon niya na kung ngayon niya iisipin, bakit ko ba sinabi yun sa kliyente ko? Kung ma-off sa akin, alam mo yung ganun, Doc. Pero minsan darating ka siguro sa point na parang, hindi ko na kaya, punong-puno na talaga ako, parang, sasabog na ako, parang ganyan.
Alam niyo po ha, sa mga nakikinig ngayon dito sa amin, ang ganda po ng podcast ni Miss Cheska. Paki-advertise mo naman, paano kanila mapapakinggan? Alam mo, ang gaganda ng mga topic mo dun eh. Oo, ang gaganda ng mga inspirational stories na binabahagi nila kasi dumaan din sila sa mga ganyan na nalugi sa negosyo. May mga traumatic experiences, Doc, no? At naka-bounce back. Panoorin niyo po yun, pakinggan, hanapin niyo po. Saan? Changed by Faith, yung pangalan nung Changed by Faith. Faith. Saan nila hahanapin? Sa Facebook? Sa YouTube? Sa YouTube, hanapin niyo po. Changed by Faith o kaya po sa Spotify. Pwede rin po dun sa aking Facebook page. Pinopost ko rin yung mga episodes doon. Kumbaga nire-reshare ko, Doc, para mapanood din ng ating mga followers. Sa Facebook, hanapin niyo lamang po yung aking page, Cheska San Diego Bobadilla. So, kumbaga, Doc, ang mensahe natin, may pag-asa kahit na nakakaranas tayo ng ganyan. Tama. Na parang naalala ko, meron kang in-interview na ang pangalan Denmark at naging problema nga niya noong pandemic, di ba? Nasabayan pa yata ng pagsasara ng kanyang kumpanya. Network, Doc. Network niya. Maraming mga nagkaganyan. So, yan, maganda yan. Changed by Faith. Teka, Spotify, di ibig sabihin, may bayad ba yan pag nanood sila? Ay, wala. Free ito, Doc. Free ito. Hanapin nyo lang. I-search nyo lamang po dun sa Spotify. Kung may app kayo ng Spotify, kung may app kayo ng YouTube, Changed by Faith, ihanapin nyo lamang po at makikita nyo naman po yung aking pangalan doon, yung aking mukha doon. Panoorin yung mga... Spelling ng Faith? Faith po. Faith na pananampalataya. F-A-I-T-H. Kasi may faith na F-A-T-E eh. Oo. So, faith. Changed by Faith, binago ng pananampalataya. Ganon. Ganda. So, ayan ha. Kami ni Doc ay katuwang po ninyo sa programang Lunas. Hindi lang puro gamot o medical discussion pinag-usapan natin dito, kundi yung inspirasyon din, Doc, at yung pag-asa. Yes. Okay, tama yon. Ngayon, speaking of nutrition, alam mo, naniniwala pa rin ako, medical doctor tayo, that we try to help, pero ang nutrition kasi walang ibang makakatulong kundi ang inyong sarili. Naniniwala po ako bilang doktor na ang mga suplemento may role. Para nga naman yung chemical sa ating utak mababalanse. Oo. At saka yung pagkain ng tama, katulad kanina, Doc, sabi mo may mga tsaa na pwede silang itry na talaga na nagpapakalma, Doc. Yes. Alam niyo, isang tsaa doon yung bukod sa chamomile tea, yung pong MX3 na tea. Subukan niyo po, na tibag yun yung MX3 tea, no? Masarap ang amoy nun kasi pandan ng amoy nun, ano? Okay. Pero ang important, yung content po nun, yung galing sa prutas ng mangosteen. Okay, ito yung napag-aralan, dumaan sa mga studies ito, Doc, na may potency at may potent ingredient siya na nagpapakalma talaga. Yun yung mangosteen, Doc. Opo, available yan sa mga leading drugstore. Hanapin nyo talaga yung MX3 na tea. Alam nyo, may pinost ako na picture kay Miss Cheska. Pag-aaral talaga ng Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. Nakita nila yung mangosteen extract pala. Nakakatulong sa mga brain injury. Ito, hindi po testimonial ito. Ito'y tunay na research, no? At kung makikita nyo lang ito, ay napakaganda. May nag-research po talaga. Kung mamimili rin lang kayo ng drinks, subukan po ninyo itong extract ng mangosteen. Yung original ang bibili nyo. Okay. At may capsule din na MX3 na gawa sa mangosteen, Doc. Pwede rin nila itong inumin. Pwede dun sa kung gusto nila magtsaa. Yes, opo. Yung capsule na yon dahil natural, wala naman pong masama kahit na meron po kayong iniinom ng mga maintenance medicine. Ayun. Kung may karagdagang katanungan, i-message nyo po si Dr. Edwin Bien anytime tungkol po sa napag-usapan natin about anxiety. Dr. Edwin A. Bien sa Facebook. Doc, once again, maraming salamat. Good evening po sa inyo, Doc. Thank you. Bago nyo po ako i-message, hanapin nyo muna Changed by Faith. Ayun, maraming salamat, Doc. At maaring makakuha tayo doon ng inspirasyon doon sa kwento ng iba't ibang taong nakausap na natin doon sa podcast. Doc, once again, maraming salamat po. Salamat and God bless to everyone. God bless. Nakasama po natin si Dr. Edwin Bien at naging katuwang din natin sa talakayan ang MX3 Natural Supplements. Nakasama nyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Magandang gabi. Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na po ang programang Lunas Extension. Kasama naman si Faith Salaver Clamor. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.